Iyon ang magandang magpatuloy sa ating pag-usapan. Ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang medyo ilang araw tayo na hindi nakagawa ng reaction video dahil nga sa medyo busy tayo. Ilang araw kaya tayo hindi nakagawa ng reaction video mga kababayan. Pasensya na sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epifanio Labrador, ang vlogger na tapang-tapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang mga kababayan. Ayon mismo kay Epifanio Labrador ay nasa panganib yung kanyang buhay ngayon. Tinutugis na itong si Epifanio Labrador mga kababayan dahil ayon mismo sa kanya, meron daw silang nakikita na mga sasakyan na umaaligid-aligid sa kanyang kinaroroonan na ba. Natakot si Epifanio mga kababayan dahil nga mayroong mga sasakyan daw, mga kotse daw, at ayon sa kanya ay kanya na daw ipina-verify itong kotse na ito sa LTFRB. Ano ba yung pumunta sa bahay mo? Ano ba yung umaligid-aligid dyan sa kinaroroonan mo, Panyong? Ano ba yan? Jeep ba yan? Taxi ba? Bus ba? Bakit mo ipina-verify sa LTFRB? Ang LTFRB ay yan yung ahensya ng ating pamahalaan na nagre-regulate ng mga prangkisa ng pampublikong mga sasakyan, yung mga namamasada. Ano ba yung pumunta sa bahay mo? Bakit mo sinabing ipina-verify mo na sa LTFRB? At kung malalaman ninyo na kung sino yung nagmamay-ari ng kotse na yan na pumunta dyan sa bahay mo, ay kayo na mismo ang pupunta sa... Ang nakakatawa lang nito mga kababayan, talagang halatang halata na imbento yung kwento nitong si Epifanio Labrador. Mayroon daw umaaligid-aligid na kotse. O ilang araw na daw yan mga kababayan sa kanyang kinaroroonan. Ibang kotse na naman daw. Kaya daw, hindi siya nakapag-vlog nung isang araw dahil pumunta siya sa LTFRB para ipa-verify yung siguro yung plate number ng kotse na yun mga kababayan. Ano ba yun? Namamasada ba yun, Panyong? Alam mo ba kung ano yung LTFRB? Para yun, yung ahensya na yan, para yan sa mga pampublikong sasakyan katulad ng taxi, jeep, bus. Yan yung mga sasakyan na nasa LTFRB. Kasi nga, pampasada yan. Pampublikong sasakyan. Kung sinabi mo, at kung sinabi mo na kotse, private yan, bakit sa LTFRB? Dapat sa LTO. Nakakatawa. Iimbento ka pa ng kwento. Kasi nungalingan din naman. Wala din naman ang katotohanan. Diyan pa lang sa mga sinasabi mo, halatang halata, no? Na gumagawa ka na ng kwento para makapangbudol ka sa mga taga-suporta mo. Gumagawa ka ng kwento na may tumutugis sa'yo, may naghahanap sa iyong sasakyan para kaawaan ka, para may magpapadala sa'yo ng pera. Yan talaga yung tinutumbok mo. Yan yung target mo, na makapangbudol ka sa mga taga-suporta mo, sa mga nanonood sa'yo. Baka mayroong maawa sa'yo, o pati anak mo, dinadamay mo na naman. Ayun sa sinasabi mo, yung anak mo, kinausap ka na huwag ka nang magmura. O bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang nalaman ng anak mo na nagmumura ka? Noon pa napakatagal ng panahon, ginagawa mo yan. Ginagamit mo na naman yung anak mo para makapangbudol ka ulit. Para maawa yung mga taga-suporta mo sa anak mo at sabihin ng mga nakapanood, uy, napakabait ng anak ni Epifanio Labrador na supot. Huwag mo kaming paglulukoy, Epifanio. Kung sa mga taga-suporta mo, kayang-kaya mong bilugin yung kanilang mga gamunggong utak, huwag kami. LTFRB. Magpa-verify sa LTFRB dahil may kutsi na nakita na umaaligid-aligid sa lugar niya. Anong palagay mo sa amin? Kakagat sa sinasabi mo? LTFRB para sa mga pampublikong sasakyan yan.
Hindi mo ba alam yon, Panyong? Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang dami ng tanong kanina, ang dami tumawag. Oh. Bakit daw hindi ako nag-vlog kahapon? Oh. So, pasensya na po kayo. Dahil kagabi po, muli na naman pong may bumalik na mga lalaki. 6 na. Kasi mamataan namin nung nakarang araw, 4 lang. So, padami na sila ng padami. So, may namataan po tayong kotse. Pinapa-verify muna po namin. Pina-verify ko muna po sa LTFRB. So, di ba mga kababayan? Ipina-verify niya sa LTFRB dahil may umaaligid-aligid na kotse. 6 na lalaki o 6 ba na lalaki na? O yung sakay ng kotse na yun. Bakit sa LTFRB pa niyo? Bakit namamasada? Baka namamasada naman yung kotse na sinasabi mo. O baka gumagawa ka lang talaga ng kwento at hindi mo naman alam. Hindi mo naman pinag-isipan mo na yung mga sinasabi mo kung makapanloko ka ba talaga. Kung dapat ka ba talagang paniwalaan. Alam mo, iba pa niyo, Labrador, ang naniniwala sa'yo, talagang yung walang kamuang-muwang na mga tao na pinagluloko mo. Natawag dito mga kababayan, na ginagatasan mo sa pamamagitan ng panluloko mo. LTFRB? O kayo mga kababayan, tama ba itong sinasabi nitong si Epipanyo Labrador? Na ipinabiripay niya sa LTFRB yung kotse. Napakabugok na tao na ito mga kababayan. Ito, patuloy natin to. Kaya maaga po akong umalis sa kahapon para po nang sa ganun ay mapaverify namin kung kaninong kotse yun. At pag na-verify namin yun, hindi na po kami magkakaso. Hindi na kailangan, hindi ako mahilig sa kaso-kaso. Gawain lang ng mga taong mga umaasa sa pera o sa mga na mahilig magkaso-kaso. Ang tapang ni Epipanyo Labrador mga kababayan. Gusto pang tawag nito, magpabilib sa kanyang sarili, no, sa mga kanyang mga taga-suporta. Gusto pang ano bang ibig sabihin nito mga kababayan? Gusto pa nitong si Epipanyo Labrador na humanga yung kanyang mga taga-suporta dahil sa tapang daw niya. Biruin niyo yan mga kababayan ha. Kung malalaman nila yung may-ari ng kotse dahil nga ipina-verify niya na sa LTFRB. LTFRB, yung may-ari ng sasakyan na yun, sila na daw ang pupunta. Sila daw ang pupunta doon sa bahay. Hindi daw uso sa kanya yung kaso-kaso. Paano ka pupunta sa kinarunan ng may-ari ng sasakyan na yan? Nagtatago ka nga. Tanggalin mo nga muna yung pismas mo para maniwala kung matapang ka ba talaga. Kung matapang ka talaga, matagal mo nang tinanggal yung pismas mo. Ang yabang-yabang nito, pupunta daw siya doon mismo sa bahay nung may-ari ng sasakyan na yon. Dahil ipina-verify niya na sa LTFRB. Patuloy natin to. Hindi kami sanay dyan. Pag nalaman namin kung sinong may-ari nun, siya naman yung pupuntahan namin sa bahay niya. At para maturuan ng leksyon. Sa araw na ito, yung napakaganda po ng ating pag-uusap. Ito po ay talagang malaking kahihiyan para po dito sa ating mga kalaban. No? So, ganun pa man, may konti po tayong pagbabago. No? Ano yan? Kasi po kahilingan po ng aking anak, no? So, siyempre dahil bilang tayo po ay ama, hindi porket tayo ay ama, lahat na lang ng gusto natin ang siyang nasusunod. Minsan, para maipakita natin yung tunay nating pagmamahal sa ating mga anak, minsan dun sa kapiranggot o sa napakasimpleng gusto nila, kailangan natin itong maibigay, no? So, ang pakiusap po ng aking anak ay sabi niya, Ama, hindi po kasi ako nagpapatawag ng ama lang talaga. Sabi niya, Ama, kung maaari, para pwede bang huwag ka nang magmura? So, naisip ko, bakit niya to sinasabi? Siguro, ako din, napaisip din ako, alam ko naman na hindi tama yung pagmumura. Ngayon mo lang naisip ba yan? O gusto mo lang na
magmakaawa o yung mga taga-suporta mo ay maaawa sa'yo. Ginagamit mo na naman yung anak mo. Dahil ayon sa sinabi mo, nasabi ng anak ko. O, di ba mga kababayan, itong tao na ito ay napakawalang hiya nito, pati anak niya ay ginagamit niya sa kanyang panggagancho. Sa kanyang kagustuhan na mayroong magbibigay, no, ng pira ng mga taga-suporta niya. Manggaganso nga ito mga kababayan. Manluloko nga itong tao na ito. Tapos, sasabihin mo na mayroong mga lalaki na umaaligid. Aligid dyan sa kinaroroonan mo. Sakay ng kotse. Gagawa ka ng kwento. Hindi pa tama. Mali-mali pa. Kaya ipinabiripay mo. Natatawa talaga ako mga kababayan. Ipinabiripay niya sa LTFRB. Paano kaya naisip niya na LTFRB mga kababayan? Ang LTFRB, yan yung nagbibigay ng prangkisa sa mga pampublikong sasakyan. Bakit sa LTFRB? Okay na yung bahalang umusya mga kababayan. O sige, patuloy natin ito. Pero minsan, hindi tayo makapagtiis minsan, nakakabitaw tayo ng hindi maganda, lalong-lalo na doon sa mga, di ba, mga taong kamura-mura naman talaga. Pero ganun pa man, dahil po sa kahilingan, siyempre, may konting pagbabago po para po sa ating programa, no? Pero alam ko, gets nyo na agad kung sino yung, pag sinabi kong si Inday Lustay, kilala nyo na. Pag sinabi kong si D, kilala nyo na kung sino si D. Siyempre yung tatay po ni Lustay. Pag sinabi ko namang si Po, yun po ay si Pulong. Pag sinabi ko namang si Bes, yun naman po ay si Bastek, no? So may konting po. Pag sinabi mong supot, si paano yun? Alam nyo ba, ang nakakatawa ngayon? Ano yun? Balitang-balita po na, di ba, inilunsad na nga yung 20 pesos na bigas. 20 pesos na bigas. Sinasabi ni... Saan yun? Ni Inday Lustay na kalokohan lang daw at hindi daw totoo. Saan na? So pagkatapos po ng eleksyon, ibinalik po agad yung pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Ngayon, mukhang nasasampal po, napapahiya po lalo itong si Inday Lustay sa nangyayari. Paano kung... Nasaan na yung 20 kada kilong bigas? Meron ba? Nakabili ka na ba? Yung kita mo sa pangunguha ng coal, sapat ba? Sapat ba para makabili ka ng 20 kilong bigas? Magkano ba ang kilo ng coal ngayon? Yung pira na nakukuha mo sa mga taga-suporta mo ba, sapat ba? Para pumila ka doon sa kadiwa para makabili ka ng 20 kada kilong bigas? Alam nyo mga kababayan, inuna yung paglunsad ng 20 kada kilong bigas dito sa aming rehiyon, sa Region 7 mga kababayan. Pero sa ngayon, dito sa aming lugar, sa aming probinsya, ay wala pa akong nakita, no? Na 20 kada kilong bigas. Saan ba yung mga kadiwa dito? Alam ba ng ating ibang mga kababayan yung kadiwa? Meron ba kaming mapupuntahan na kadiwa? Saan ba? Sa mga, yung mga bigas na yan ay nasa mga municipal ba? Sino bang nagdi-distribute niyan? Eh kung pipila ka lang din naman at hanapan ka ng ID, kung anong hahanapin sa'yo para makabili ka ng tig-ilang kilong bigas na yan, wag na tayong pumila doon. Imbis nakikita ka sa isang araw, halimbawa, kung may trabaho ka tapos ang gagawin mo ay pipila ka lang doon sa bilihan ng bigas para makabili ka ng tig-20 kilong bigas na yan. Magkamuting kahoy na lang tayo mga kababayan. Talaga naman itong estilo nitong si Panyong talagang, iwan ko lang mga kababayan kayo ni balang humusga. Sabi,
Di ba, siyempre, paniwalang-paniwala sa kanya yung mga, followers niya, mga taga-sunod niya, taga-suporta niya. Pero alam niyo ba, number 1 na pumipila ngayon at bumibili ng halagang 20 pesos, yung mga garapata, asungot, mga supporters ni Inday Lutay. Saan? Pagkatapos nilang maliitin, pagkatapos nilang maniwala sa paninira ng kanilang Inday Lutay, ayun, karamihan po sa pumipila, ang kakapal ng pagmumuka, pagkatapos nilang maniwala at makisama sa paninira, number 1 pala sila ang nangunguna na pumila. Magpakita ka nga ng proof na yung mga taga-DDS ay pumila dyan sa 20 kada kilong bigas. Magpakita ka mga lang ng kahit man lang isang larawan na may DDS dyan na pumila dyan. Ay mga pumipila dyan, yung mga humahanga lang din kay Bangag. Yung mga nabudol, tigilang kilo lang ba? Kung halimbawa mga kababayan, mayroon kayong membro ng inyong pamilya, ipalagay natin, 4 yung anak, 6 kayo. Ilang kilo sa isang araw? Okay na siguro kung mga payat. Yung may mga TV, mga kababayan, baka hindi makaubos sa 1 kilo sa isang araw. Paano kung yung mga matataba? Katulad ko na may andami kong aso. Baka yung makukuha mong bigas dyan, baka kukulangin pa sa aso mo. Pampakain na naman talaga siguro ng aso yan, mga kababayan, yung 20 kada kilong bigas na yan. Kasi nga wala pa talaga dito sa aming probinsya. Hindi pa ako nakakita ng 20 kilong bigas na yan. Hindi nga daw mura. Pero ito lang ang masasabi ko. Kasi di ba may sinabi si Inday Lustay na sabi niya, ako kaya kong pababain ng bigas. Sabi, pero ayokong tumulong. Di ba? So, ibig sabihin makasarili. Yung mga followers niya, yung mga supporters niya, nakikinabang ngayon sa 20 pesos. Ngayon, kung talagang si Sara Duterte ay mayroong malasakit, kahit na lamang doon sa kanyang mga supporters na sinasabi niyang nasa 30 milyon, bakit hindi kaya siya gumawa ng paraan pababain yung bigas kung talaga may malasakit siya sa kanyang, kahit sa kanyang mga followers na lang, huwag na lang sa mga followers ng ating Pangulo. Pwede naman yan lang yan for supporters only. Ibig sabihin, nabibili lang dun sa mababang bigas niya, yung mga supporter lang niya. Kaya dami ng tanong kanina, dami tumawa, bakit daw hindi lang. Yan mga kababayan, paano makagawa itong si Vice President Sara Duterte ng ganyang programa? Yung budget nga ng UBP ay tinapyasan yung budget ng UBP. Wala lang ang halos budget itong UBP, tapos sabihin mo pa na gagawa ng paraan yung Office of the Vice President na pababain yung kilo ng bigas. Sino ba ang magdidesisyon? Di ba ang Pangulo? Anong kapangyarihan? Ang bugok mo talaga. Anong kapangyarihan ng Vice President na gumawa ng ganyang programa? Alam mo ba? Nakatakot-takot yung paninira na kinakarap ni Vice President Sara Duterte. Confidential fund, tinapyasan ang budget ng UBP, halos wala ng budget, ayun nga kay Vice President Sara Duterte. Magtatrabaho kami kahit na wala ng budget yung Office of the Vice President. Gagawin pa rin namin o gagawin ko pa rin yung tungkulin ko na tumulong sa taong bayan. Paano gagawa ng ganyang programa pa niyong? Yung presidente nga, hirap na gawin yung programa na yan. Nasa kanya lahat ng kapangyarihan. O pa niyo, pinagluluko mo naman yung mga taga-suporta mo. Palibasa ka kasi, hindi ka patuli. Kaya hindi mo alam kung ano yung mga sinasabi. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna ako, no? Medyo matagal na tayo hindi nakapag-shoutout, dahil nga ilang araw tayo na hindi nakagawa ng reaction video. Shoutout kay Edison Maliwat. Shoutout kay Skrillex. Shoutout kay Mike Face TV.
At shout out na rin kay Leopoldo Magbanwa. Shout out na rin kay Sheena Dagdagan. Shout out kay Ma'am Berje Ferrer Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out kay Cesar Belia. Shout out kay Rakit Mel. Shout out na rin kay Marvin Notario Cantillo. Shout out kay Richard Soriano. Shout out kay Herminia. Shout out na rin kay Ervin Milan. Shout out kay Sito Gadget Tripper Shop. Shout out na rin kay kailangan madakip na daw si Epipanyol Labrador. May tumutugis na daw. Kaya pinabirify niya na sa LTFRB yung kotse. Shout out na rin kay Abilo Tadura. Shout out na rin kay Isagani Piri. At kay Ma'am Elisa Borbiano, shout out. At sa lahat-lahat, tatangan dito lang muna at once again, this is Ronde TV, mga itay lahat. God save the Philippines.